Okay, so magandang araw sa inyo. Ito lang i-share ko din sa inyo 'to. Dati pa po, meron na talagang plano ang mga DDS. So, sino ba naman ang kampo ng DDS, hindi ba itong kanilang poon. So, plano na po talaga nila ito na, kumbaga this is their last option or second option to grab the power. Kasi alam nila na hindi nila kakayanin si PBBM. Kasi 'di ba si Digong nakinabang lang din naman sa boto ng mga loyalista ng etong malaking pagkakamaling ginawa ni Aimee or maaari siya man din po ay isang pagkakamali rin kung tutuusin dahil pare-pareho silang mga makachina, 'di ba? So isinulong niya sa mga loyalista na ipanalo. So alam ni Digong na kapagka lumaban si Sara, kahit anong survey pa yan, hindi mananalo. Because ang reality po nito ay ang kalsada. During the campaign, mga DDS, makinig kayo bago kayo magngalngal. Bago kayo magtanong kung magkano bayad sa akin, baka sabihin ko sa inyo yung presyo, hindi nyo ibenta sa akin ang inyong pagkatao, kayo rin. Okay, going back. Nakikita, di ba? Kahit saan, mula Mindanao hanggang dito sa may Quezon Province, yung huling hinintuan ni VP Sara, para lang po siyang si Leni Robredo. Totoo, parang si Leni Robredo lang siya kung dumugin ng mga tao. Kukonti lang. Okay? Hindi katulad nitong kay PBBM, Putragis, kahit saan makarating, di ba? Kahit nasa Bicol, talagang dinudumog. Kasi meron po talaga silang base yung mga hardliners na kumbaga, mga Marcos loyalist. Yung mga senior citizens, plus yung mga kaapu-apuhan na na-impart nila ang paghanga nila kay Apo Lakay at pag-asa na ang anak ay ganun ding matino. Kita nyo naman, mas desente naman sa mga anak ni Digong. Di ba? Now, hindi sa inuhusgahan ko, pero kayo na tumingin. Okay? Kayo na makinig sa pag-uugali nila. Oh. Now, ah siniraan niya na siniraan si PBBM, adik-adik-adik, may bagahe, mga ganyan-ganyan. Sabi ko nga, kapare naman ng mukha kahit paano nito, hindi man lang nahiya kay Aimee na tinulungan siya para manalo. Malay ko bang kasabwat si Aimee. Now, naging vice president naging running mate ni PBBM si Sara, hindi ba't nagalit si Digong? Pero alam na rin po ni Digong wala silang magagawa. Kahit na anong gigil niya, kahit anong sabi niya na hindi ako makipag-alyansa, dyan kasi dyan si Marcos, ito na naman, ngaw-ngaw na naman, Marcos may bagahe yan at saka ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Wala ring epekto. 31.6 million. Nanalo pa. Pati ang anak niya. Yung mga anti-Marcos, solid anti-Marcos pa rin, nakadagdag pa ng boto, pero wala nang 1 milyon ng inilamang nito ni VP Sara, unlike ni Digong na nasa halos 2 million, more or less 2 million pa noong 2016 nilamang niya kay PBBM na tumakbong Vice President. So, sa madaling salita po, pinabayaan lamang nila na umayon lang sila sa agos. Dahil hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang mapabagsak pa ito, 'di ba? And there's a humor na even si Aimee sang-ayon din sa pagpapa-DQ kay BBM. Kasi nga naman, pagka nagkataon na DQ, wala akong ibang Marcos ang posibleng sumawsaw diyan. Kung alaga naman si Irene, ayaw naman ito sa politics. Malabo naman pong si Attorney Lisa dahil tsak nako talagang gigirahin ito ng paninira, 'di ba? Ng mga ibang tunay na apelyido ay Marcos Romualdez. Oh. Now, ang nung campaign nung inauguration ni PBBM, no? Alam niyo ho, may mga DDS na present doon at talagang siguro simpatya nila kay PBBM at nakita nila na ito ay seryoso magsalita, disiplinado kumilos. Kumbaga, yun na yung simula uli ng dissenting pamahalaan, 'di ba? Now, ah, naibulong nila sa isang vlogger. Okay? Panggabing vlogger. Okay? Hayaan ko na lang yung vlogger na to na siya yung mag-divulge sa inyo. Na sabi niya, eh, um, sabi ro sa kanila, ang plano talaga is i-de-stabilize si PBBM pag nakapanalo na. Kasi hindi umubra ang DQ,
'di ba? Hindi umubra yung paninira ni Digong at lalong napahiya pa siya kasi ang sabi kung sino ang itaas ang kamay, 'di ba? Alam niyo na kung anong mangyayari. Pero hindi po gano'n eh. Sa kangkungan po pinulot ang mga kandidato ng PDP Laban. And at the time, hindi pa natin alam ang CCP Laban, ang kanilang alyansa, 'di ba? Wala pa, hindi pa natin alam ang collaboration nila. Pero ganun pa man, kung anong ginawa natin noon sa Ocho Diretso, ginawa rin po natin sa PDP Laban. So yan ay sample pa lamang, 'di ba? Now, kapag nanalo at na-destabilize nila, sinira ng sinira katulad ng ginawa kay Apo Lakay, katulad ng ginawa kay ERAP, at ang mga Pilipino ay once again nagpakabanal-banalan na naman, nagpanggap na naman ang mga demonyo, nag-ipokrito na naman tulad ng ginawa noong panahon ni ERAP ng mga Pilipino. Kunwari, galit sa weteng ang mga diputa, tumataya naman ng weteng, nagsisipanalo ng weteng. Kunwari, galit sa babaero, pero binoto nila, alam nilang babaero si ERAP. 'Di ba? Pinagbintagang magnanakaw, pero hindi nila pinaniwalaan. Nang sabihin ni ERAP noon na doon na siya talagang umiyak at nag-react. Sabi niya, dami akong kasalanan, pero ang pagnanakaw, hindi ko yan ginawa. Hindi yan kasali doon. Akusahan nyo na akong babaero, lasenggo, bobo, lahat. Pero ang pagnanakaw, hindi kasali yan sa mga kasalanan ko. Oh, 'di ba? Eh mga Pilipino noon, wala na lason na ang utak. Now, this is the same pattern mga kababayan. The same pattern ang nangyayari po ngayon, including the fabrication of documents to make it appear na legitimate ang sinasabi nila Maharlika. 'Di ba? Oh. At ang nasa likod nito, alam nyo na kung sino. 'Di ba? China. Lahat ng kumakalaban sa interes ng China, magmula po dito kay ERAP. 'Di ba? Ano ang ending ni ERAP? Tapos nitong kay Pinoy sa administrasyon niya, 'di ba? Tintindi rin talaga ng pagkakasadsad. Tignan niyo yung Liberal Party. Oh, hanggang ngayon, yung sinasabi nila nga legitimate opposition, 'di ba? Dapang-dapa pa rin. Nakatanim pa rin sa isipan maging sa mga Marcos loyalist. Dilawan, ayaw namin sa Dilawan. Oh, pero yung nagsalita nun, the person who coined the term, walang iba kung hindi si dating Pangulong Duterte, ay isa pong Dilawan, kapartido mismo ni Cory Aquino. Oh, siya yung humalili doon sa mga ayaw magtaksil kay Apo Lakay noong 1986 when he was ousted. Oh, kasi pinapili pala eh. Kung ano ka, magkokori ka, Marcos. Yung Marcos, kick out, resign, fired. Ganun ang ginawa sa kanila. Diba? So, kaya po, ang nangyayari ngayon is the plan B ng mga DDS at ng China to be able to take over. Okay? Yan ang tatandaan po ninyo. Kaya po, ganun na lang kapilit-pilit. Ang pagkakamali lang po dito, diretsuhan na sabihin ko sa inyo, and this is if this is true, mukhang totoo naman po. Ang pagkakamali lang po rito ni Attorney Lisa Marcos ay kinuha niya nung panahon ng kampanya, hinayaan niya itong mga DDS vloggers and influencers na makapasok sa hanay ng kampanya ng asawa niya. Hindi niya alam ang naipasok niya ay nag-aabang ng posisyon. At doon sa posisyon na maibibigay sa kanila, they will fuck up. Okay? They will fuck up the agency para masira ang gobyerno. At nung hindi naman napagbigyan ang mga ito, yan na, sobrang aga ng batikos kay PBBM. Sobrang aga ang pagbatikos at paglalait sa kanya mismo. To the point na pati yung physical niya, nilait-lait na.
'Di ba? At ginawa pa siyang pulubing, Araneta. Alam mo yun, ako wala naman akong pakialam kung pulubing Araneta yung angkan ni FL, eh, 'di ba? Ang tingnan natin, ano si FL ngayon kung pulubing Araneta 'yan. O, eh, ano siya ngayon? Eto bang mga nanlalait, ano bang merong level ang utak? 'Di ba? Baka nga preamble lang, putang ina, hindi kayang i-recite. Oh, 'di ba? Sige nga. Si Digong nga, Digong, hindi nga niya alam kung ano ang title ng pambansang awit, 'di ba? Hindi niya alam. Ang tawag niya hamon pa ng pagpapakanta. Oh, pakantahin daw niya ng Bayang Magiliw. Buti pa yung elementary student, alam eh, Lupang Hinirang ang title niyan. Ay nako. So ayan alam niyo na mga kababayan kung ano ang original ay kung ano ang plan B nila. Because hindi papayagan na ng China na mangyari pa na ah, magkasira-sira pa kung ano yung kanilang mga naitanim na dito kumbaga, 'di ba? Hindi na nila hahayaan 'yan. Oh, meron ako sa inyong papakita lang saglit ha. Saan na 'yun? Yung sinumpaan. Grabeng kataksilan nito. Sinumpaan ni Digong para sa China. All right, here we go. Ito. Yan. Sabi niya dito President Duterte tells Chinese Xi Jinping over the phone that Philippines will always be a friend of the Chinese people. So ang bansa, Philippines po hindi po Filipino. Ang bansang Pilipinas ay palaging mananatiling kaibigan ng mga mamamayang Chino at hindi papayagan ng kahit na sino man na gamitin ang Pilipinas sa mga kontra China na mga gawain. Diba? Philippines will always be a friend of the Chinese people and will not allow anyone to use the Philippines to engage in anti-China activities. Sabi ni dating Pangulong Duterte noong July 12, 2020. Pero kung tutuusin, ito yan I will not allow anyone to use the Philippines to engage in anti-China activities. At yan po ang kanyang ginagawa ngayon bilang pagpapakita ng pagtanaw ng utang na loob sa China dahil po sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Diba? At sa kanilang lungsod. Na sister city ng dalawang lungsod sa China. Okay? Kaya yung ibinulong doon sa vlogger na yon, ako nakarating din sa akin yan. May mga nagsasabi rin nga rin sa inyo rito sa GC, sa chat na at nag-PPM sa akin na pinaupo lang nila si BBM pero ang plano ng mga DDS ay talagang pababain yan sa pwesto. Kaya nga nadudulas pa ang SMNI noon, di ba? Pagkatapos ng SONA niya, mga ilang buwan lang, tinaningan na nila ng 2 years. Diba? So, yan. Alam nyo na kung bakit ganyan ang behavior nila.